Huwag mong hayaang mangyari yan. Huwag mong hayaang mangyari yan. Huwag mong hayaang mangyari yan. Ang mga miyembro ng pamilya ng biktima ng pagpatay ay sinugod ang akusadong pumatay sa mismong pagdinig sa korte. Nagliparan ng mga suntok, may lumipad na upuan at may naglabas ng taser. Nakita mo ang gulo, pero hindi mo nakita ang sumunod na nangyari. Nandito ako. Ang mangyari. Sulit ang bawat minuto, bawat segundo. Ang bagong labas na body cam footage na nakuha namin ay nagpapakita na ngayon ng lahat ng hindi nakita ng mga security camera. Maligayang pagdating sa sidebar na inihatid ng Law and Crime. Ako, si Jesse Weber. Bumili ng Life is Lap na yon sa Amazon sa forthepeople.com/life o sa forthepeople.com/lifeisluck. Kung matagal ka nang nanonood ng sidebar, tiyak na naaalala mo ang nakakabaliw na nangyari sa korte. Tama? Yung eksena kung saan biglang sumugod sa kabilang panig ng silid ang pamilya ng biktima at inatake ang akusadong pumatay sa kanilang mahal sa buhay. May isang corrections officer na naglabas ng kanyang taser. Nagkaroon ng matinding rambol sa loob ng korte. Kumalat ang video na yon sa lahat ng dako. Pero heto ang maaring hindi mo naalala. O baka hindi mo pa talaga alam simulat sa pool. Si Alexander Ortiz na tinutugis nila ay kinasuhan ng pagpatay kay Aliana Farfan, ang kanyang kasintahan. Habang hinahanap siya ng pulis, ayon sa mga investigador, pumatay pa siya ng isa pang babae matapos ang 6 na araw. Kaya dalawang pagpatay, isang suspect at isang korte na naging parang war zone. Nakita mo ang gulo, pero hindi mo nakita ang nangyari pagkatapos ng suntukan. Ang bagong body cam footage ay magpapakita ng mga nangyari pagkatapos. Interview, pagdurugo, matindi talaga. Sasabihin ko agad, grabe. Ang rumble na ito ay nagsimula dahil sa mas malalim na dahilan. Kaya balikan natin ang Enero 2024. Batay sa reklamong kriminal, si Alexander Ortiz ay nasa apartment ng nobya niyang si Aliana sa Montgomery Boulevard, Albuquerque. Ayon sa mga saksi, narinig nila ang pagtatalo, putok ng baril at nabasag ang bintana ng kwarto mula sa loob. Wala na si Ortiz. At nang makapasok ang mga pulis, doon nila natagpuan si Aliana na patay na. Pero dito na naging mas madilim ang takbo ng kaso. Habang hinahanap pa si Ortiz ng mga investigador, binaril at napatay si Nicole Maldonado sa labas ng grocery store. 6 na araw matapos mapatay si Aliana, natagpuan ng pulis si Ortiz sa isang bahay malapit sa grocery store. Mukhang nagkulong siya ron. Nang mahuli siya ng pulis, nakuha ang armas, bala at ebidensyang balistiko na nag-uugnay sa pamamaril sa grocery store. Kinasuhan si Ortiz ng 2 kaso ng murder. Ngayon, lilipat tayo sa Enero 2025. Mahigit 1 taon nang lumipas, bumalik si Ortiz sa korte para sa pagdinig at naroon ang pamilya sa gallery. Nakuha sa security camera footage ang buong pangyayari. Wala ngang tunog, pero sa totoo lang, hindi mo na kailangan ng tunog para makita ang kaguluhan, di ba? Nakatayo si Ortiz sa tabi ng abogado niya sa podium. Suot ang orange na jumpsuit. At doon na tumalon si Carlos Lucero, ang tiyuhin ng biktima, sa harang at dumiretso kay Ortiz. Sinubukan siyang pigilan ng isang pulis. Uli na, nagbanggaan sila. Bumagsak sila sa sahig. Pagkatapos si Pete Sassi, ang amain ng biktima. Nakaputing damit, nilampasan niyang harang at tumalon sa gitna ng gulo. Isang pangatlong tao ang sumali sa kaguluhan. Ang ama ni Ortiz na nakaitim ang damit ay nanuntok. Kaya nagmadali ang pamilya sa gallery para umawat. Lalong lumala ang gulo. May babae na kumuha ng natitiklop na upuan at inihampas kina Ortiz at sa pulis na nagpoprotekta sa kanya. At sa huli, may isang pulis na naglabas ng tila taser at dun na umatras ang lahat. Matapos ang gulo, makikita mo si Lucero at Sassi nagpupunas ng dugo sa kanilang mga muka habang si Ortiz ay nasa sahig. Tapos na ang pagdinig. Sige, tapos na ang pagdinig bago pa man ito nagsimula. Yon ang nahuli ng security camera. Pero ito ang hindi nakita. Oo, tumigil na kayo lahat! Diyos ko! Yun ba? Hindi naman siya dalon. Bakit mo gagawin yun? Naririnig mo ba ako? Ayusin muna natin ito, okay? Hindi ko alam ang nangyayari. Umupo ka lang dito. Umupo ka. Sige, Carlos. Lumabas sila. Lumabas sila.
Sinabi niya, ayos lang ang kotse. Nandito lang ako para sa iyo ito. Salamat. Ito rin. Ramen. Pareho nilang pinapailaw na bubulantang. Hindi ko alam. Basta yun. Kamusta kapatid? Anong pangalan mo? Joel. What? Ano ba ito, Joe? Ano ulit pangalan mo, bro? Joe. Joe? Joseph ba yun? Joe lang. Ano apelido mo, sir? Cheese. Sir, maganda talaga ang kubeta. Sige. Hintayin ko silang umalis. Sige. Ingagapag. Gusto mo ba akong ipagtanggol? Panoorin ko na lang sa ibang lugar. Kuninin mo ang telepono ko. Opo, sir. Uy, Moby. Uy, James, pwede mo bang abutin sa akin yung switch? Para dyan yan? Oh. Hindi naman ako pinagpapawisan. Sabi ka lang. Ito na. Sir? Sandali lang. Bago natin gawin yon, may laman ba ang mga bulsa mo? Wala! Sir, pitaka. Sige. Kaya nga hindi namin alam ang nangyayari, pare. Diniditin ka muna na yon, pero kailangan namin ituloy ang investigasyon. Nasaan siya? Hindi ko alam. Nasa kabila siya ng korte. Sa tingin ko may 3,000 tayo doon sigurado. Oo, mukhang dumudug ang mukha mo. Tatawag kami ng medic dito. Ipapasuri natin ito. Lumayo ka muna para mapasuri yan. Well, malayo na tayo sa lahat na yon. Hindi sila aalis sa lugar na yon ng ilang sandali. Anong pangalan ng tatay mo? Nakita kong inatake nila ang anak ko. Nasa kustodya ba siya? Oo. Gino. Sige. Inatake nila sila, pinagtutulungan sila. Yun ang eksena matapos ang rumble. Dumagsa ang mga pulis sa korte. Pinaghiwa-hiwalay ang lahat at tinukoy kung sino ang nagsimula at sino ang nagtatanggol lang. Makikita niyo dyan ang mga pulis na inilalabas ang ama ng akusado, si Joe Ray Ortiz. Babalikan natin siya mamaya. Pero nang nagsimula na silang magsama ng mga tao para sa interview, ang unang kinausap nila ay ang tiyuhin. Ang mukha ko ay magiging Facebook. May kaunti ka, may kaunting dugo pare. Hindi kita lolokohin, may kaunti talaga. Wala akong Afghan na yun, pero kukuha ako para sa'yo paglabas natin. Pangako. Yung pamangkin mo ba ang suot mo yan? Sa pagitan nila, binaril niya mismo sa mukha. Pumatay pa siya ng isa pang babae matapos na 5 araw. May 2 siyang kasong murder. Jesus ang sama nun. Talagang astig yun, alam mo. Basagulero na may mga baril. Kaya habang hinihintay natin ang mga paramedic, Gusto mo bang mag-usap? gusto mo bang pag-usapan natin kung anong nangyari? Kung oo, May ilang ako muna tanong. Bago tayo sumagot ng tanong, ipapaalam ko muna ang iyong mga karapatan. Ayos ba? Ipapaalam ko muna yung Miranda rights. May karapatan kang manahimik at anumang sabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte. May karapatan kang kumonsulta sa abogado bago ka makipag-usap sa pulis o magkaroon ng abogadong kasama habang tinatanong ka ngayon o sa hinaharap. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka namin ng abogado ng walang bayad kung gusto mo. Kung sasagutin mo ngayon ang mga tanong ko kahit walang abogado, pwede ka pa rin tumigil hanggang may abogado ka ng kasama. Na yung alam mo na ang iyong mga karapatan, handa ka na bang sumagot ng mga tanong ko kahit walang abogado? Hindi, pakikilala ko muna ang sarili ko. Sige. Salamat. Oh, yun nga. Hindi. Hindi. Tama ka. O Tama ka. Ayos tayo sa tingin. O parang may baka lang sapatos nila kung ano man. Pare kuya, gagawin ko. Magiging sobrang takot ako. Wala akong pakialam sa mangyayari. Sulit ang bawat minuto. Bawat araw. Pinatay niya ang pamangkin ko na parang duwag. Kasi? Hindi niya sana sinagot ang tawag o sinabi kung nasaan siya.
Hindi niya sasabihin kung nasaan siya. Iyon lang. Iyan si Carlos Lucero, tiyuhin ni Aliana. Duguan ng muka, kalmado sa isang saglit. Galit na galit sa susunod. Pero hindi lahat ng sumali sa gulo ay ganon din ang naramdaman. Ito lalaki nandito, nandun ako. Inaawat ko ang kapatid ng asawa ko. So sabi mo bumalik siya rito tapos sinuntok ka niya, tama? Napatakan siya ng gatas sa mata. Ano nangyari? Doon ako nagsimula. Hindi ko alam, basta nanuntok ako at itululak siya sa taong nasa sahig. Pero nakita mo, nandito ka ba? Hindi. Nandun ako. Oo, nandito kami mismo. Oo. Hindi ko alam. Doon sila nag-aaway sa harap ng podium. Sige. Alam mo, Kaya nagmula siya mula rito sa likod, lahat. nandang kabalik dito. Handa na siyang gumawa ng isang bagay. Nakita ko yung kasama barkada ko. Hindi dito. Kaya alam ko na ikaw ay, tingnan mo, siya ay. Buhay. Nagpapahinga sila. Kahit ano pa, wala na silang ginagawa sa mga taong ito. Nakulong na ako. Alam ko namang ayaw mo saktan ng babae o bata, pare. Hinaan mo ang boses mo yon. Pero sinusubukan mong alamin kung ano ang mangyayari. Gusto mo lang na wag siyang saktan. Babae, huwag mong saktan ang mga anak niya. Huwag mo saktan ang aso niya. Huwag mo saktan ang mga anak niya. Huwag mo saktan si Rita. Ano yun? Kaya namin kunin. Anong pangalan mo? Ibig mong sabihin ganito. Ang pangalan niya ay, kailangan ko naluwagan mong pagkakahawak mo. Maliliit. Mga bata. Hinaan mo ang boses mo. Alam kong galit ka. Lumapit ka. Hindi rin kita gusto. Sige, siya. Pwede natin siyang dalhin sa elevator sa gilid. Sige. Naiintindihan ko na marami kang pinagdadaanan ngayon. Pero medyo mag-relax ka lang. Kailangan kong marinig ang panig mo sa kwento. Tama? Sa ganitong paraan, matutulungan kita. Sinabi ko na sa'yo, ang lahat ng alam ko. Alam ko. 4 na taon na akong wala sa negosyo. Hindi ko sinusukan pa sa ulit. Ay bago na ang buhay ko. Nakulong na ako mula noong 1,900 at 902. Kaunting trabaho lang, kaunting oras, parang trabaho. Magkakaroon tayo ng isa pang seryosong usapan. Alam kong galit ka tungkol dito. Alam kong galit ka sa buong sitwasyon tungkol sa mga anak mong babae. Naintindihan ko. Alam ko marami kang pinagdadaanan. Sige. Tumalon ako roon para tulungan ang kapatid ng asawa ko. Sinubukan kong pigilan siya, pero siya pang nanakit sa akin, tapos ako pang na-taser. Sabi ko, ano ba to? Para lang. Subukang tulungan ka. Pakinggan mo ito. Buti na lang ako nga. Kalma lang, may mga kamera, sir. Ilalagay ko ito sa witness stand. Maayos din ang lahat. Sige, gawin mo. Sobra na ito. Pero nandyan ka na, oo, sapat na ang pinagdadaanan nito. Tapos ka na dyan. Yes. Sabi mo anak mo siya, anong pangalan mo? Tingnan mo doon. Dapat si Aliana na narito kang nakaupo, hindi nakaposa sa likod. Tama? Pero kapag nakita mo yung tao pumatay sa kanya sa mata at pumatay sa kanya na nakaupo lang dyan, anong gagawin mo? Nagbibiro lang siya. Walang sinuman ang kailangan makalam. Pasensya ka na kung naramdaman mo yan. Si Karen ang disenyo natin. Parang anak natin siya. Mas malakas na kaysa sa akin, masasabi ko yan. Pakinggan mo, Pete, may dagdag pa kaming hangin. Tuturukan ka namin ng pampakalma. Ayos lang ba? Pwede ka bang manahimik muna? Hindi ako nagbibiro. Hindi ako umiiyak. Ako ba? Nagkaroon siya ng paso sa gilid, mukhang natamaan din sa mukha at ulo. Siguro may adrenaline pa, kaya di niya alam ginagawa niya. Sige, titingnan ko muna yung baril, guys. Sige. Siguraduhin mo lang na hindi ka gumagalaw. Gusto mo bang pumunta sa... Ayos na ako, ayos ka rin. Handa ka na ba dito? Ayos lang ba pakiramdam ng mukha mo? Hindi. Hindi ko makita na kaunti nung tumalon nito, natamaan niya ako ng kaunti. Tapos kinuryente ako ng lalaking yun, pero maling tawa na kuryente niya. Ang bilis ng pangyayari. Gets mo? Ang bilis lang talaga nangyari. Alam mo yan, nasa screen na yung estado mo. Para sa pinaka-advance, gusto mo bang makita dito sa side na to? Habang ang mga braso mo ay nasa tagiliran ko. Nandyan lang sa bandang yan. Wala akong nakikitang anumang bakas. Papunta sa tiyan, nasa harap po lang. Handa na ba? Nandyan na sila mamaya. Tama ba ito? Rita? Ayos lang siguro. Hindi ko alam. Nakikita kong tumatagos ito. Baka drive stand lang ito, kaya ganun. Hindi ito tulad lumalabas at kumakapit sa'yo. Wala naman. Wala talaga. Iba to. Ibang taser kasi hindi ko nakita yung wire. So, naghahanda ka na ba ng maayos yan? Oo, hindi. Ayos lang ako. Sige, salamat. Kumuha ka ng maliit na flashlight at tingnan ang mga mata mo.
Tulad ng sabi ko, pare, may dokumento kami. Nahuli ka namin sa tindahan. Oo, siya yung nabanggit kanina, si Pete Sassi, amay ng biktima, nasa gitna ng rambol. Nagkakagulo ang mga tao at may taser na lumalabas. Di matukoy kung sino ang pumipigil o nagsisimula ng gulo. Lahat ay pinakikinggan. Bigla ko na lang nakita na may lalaking lumapit sa kanya. Pero di ko alam kung kasali siya sa gulo. Kontrol ay 5, daan at 15 kapag ginagawa mo yon. Ako, mga aporte. Maaari mo bang tawagan? Bago ninatiganan ako at tumayo ako, ito ay 500 at 15 noong nakuha mo ang mga iyon at nakuha namin ang aming cellphone, ang panic alarm. Pinoprotektahan ko ang anak ko. At pagkatapos, nakita ko na isa lang ang pulis na nandiyon. Halika, yumaban ka o matras ka. Siya ba yung lalaking nakaitim? Oo, exactly. MDC. Kaya naman, hindi ko alam. Gusto ko lang talagang tulungan ang anak ko. At hindi naman ako pulis. Hindi ko alam ang gagawin ko. Umupo lang ako dito at ginawa ko lang ang kaya ko. Pinatay ko lang yung bagay na yun at yun lang. Hindi ako pumunta rito ng may anumang layuning pang-gobyerno o ano pa man. Wala rin akong ideya na mangyayari ang mga ganung bagay. Kukunin lang ba namin info ng anak mo? Dapat meron na sila niyan doon. Sige. At sigurado akong ayos ang NDC. Sigurado akong napakabait ng NDC pagdating sa mga ito. Oo, syempre. Dahil ang sabi ko, nakita ko lang ang isang opisyal doon na humihingi ng tulong dahil sa dami ng gawain. Inugot ba niya yung taser niya? Hindi ko sure. Hindi ko alam kung may umawak doon. Sinusubukan ko lang ilayo ang mga tao sa anak ko. Alam mo, sa TV mo lang nakikita ang ganitong mga bagay. O hindi ko akala yung mangyayari sa akin ang ganito. Akala ko hindi mangyayari ito dito. Sa totoo lang, ito ang unang beses na nangyari ito sa akin. Unang beses itong nangyari sa 5 taon ko rito. Kaya hindi pa ako nakakita ng ganito, ng live, or hindi pa ako napunta sa ganitong sitwasyon. Si Joe Ray Ortiz, ama ng akusado, ay pinipigilan lang ng isang corrections officer. Anya, di niya kayang manood lang. Ngayon, in-interview rin ng bailiff na nakakita ng lahat mula sa ilang talampakan lang ang layo at sinabi sa pulis ang nangyari. Alam mo ba kung alin? Kung maalala mo lang. Yung tumatama sa likod. Tapos yung lalaking nakaitim na sweater tumalon at nakisali sa gulo. Tapos may ilan pang tao na nakisali sa gulo. Nakita ko sila. Walang sabay-sabay kami bumagsak sa sahig. Tapos may isang babae na pumasok at nagsimulang manipa ng mga tao. Alam mo ba kung ano ang suot ng babae? Posibleng isang kayumangging sweater. Sa kayumangging sweater, babae siya. Kaya ang lalaking nakaputing kamiseta ay tumalon. At sinimulang bugbugin ang bilanggo muna. Oo. Anong tama? Sinusubukan niyang kunin ang podium kasi sinubukan niyang makatakas. Oo. Kaya yung lalaking nakaputi ay tumalon at sinakta lang bilanggo. Alam mo ba kung ano ang... Ano ang suot niya? Kahel, pagkatapos nangyari yon, ano pang nangyari? Sino pa ang pumasok? Yung lalaking nakaitim. Yung nasa pinakadulo sa likod, kaya siya pumasok para ipagtanggol yung bilanggo. Oh, sige. Sabi mo rin may isa pang naka-brown na sweater. Oo, yung babae, pumasok siya. At bigla na lang akong sinimulang sipain. Sige. Parang meron na. Alam mo ba kung anong suot niya? Hindi ko alam kung sino, pero naalala ko lang yung brown na tsinelas. Alam mo ba kung sinong kasama niya? Hindi ko alam, kasi lahat ng tao parang nasa isang side lang ng court. Oh, lahat sila nandun. Ayos lang, hindi ko rin napansin na may nakaupo sa side na ito ng kwarto. Linawin ko lang ang isang bagay. At alam ko, pasensya na kung parang paulit-ulit na, pero kailangan ko lang talagang linawin. Tumalon ang lalaking nakaputi at binugbog ang bilanggo. Yung lalaking naka-night na sweater sa likod, pumasok para ipagtanggol ang bilanggo. Sa di malinaw na dahilan, napunta silang lahat sa sahig. Sinimulang manipa ng babaeng naka-brown na sweater. Marami sa mga miyembro ng pamilya na yun ay dumating. Kasama niya. Hindi, ito ay, alamin mo ito. Sige. Kaya,
Okay. Ipapalam ko sa mga deputy ang nakita mo. Kung may tanong ka pa, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Ayos ka lang ba? Gusto niyo bang marinig ito? Sige, kasi ito ang mga marka rito. Salamat. Hindi ko alam kung nandito ang mga taong yun. Meron tayong 4 na minuto. Salamat. Ngayon alam na natin kung sino ang opisyal na ito. Good luck para sa'yo. Iyan ang kasalukuyang opisyal. Iyan ang kanyang unit P. Doon sila nakatira lang. Iyan ang kasalukuyang opisyal. Iyan ang pangalan niya, P, sa labas ng bayan. Doon lang sila nakatira sa... Maghahanda na ako para simulan ito. Kaso, sa gitna ng podium, tumalon itong Ginoo na nakaputi. Tumalon siya at siya ang unang sumuntok sa bilanggo. Kaya sigurado si Pete. Hindi talaga nakilala ang pangalan niya. 49 para sa 46, 16 at may isa pa. Ang tatay? Sa tingin ko. Sa ibaba may babaeng dumating at hinampas siya ng upuan na tumama sa bintana. Iisa lang ang CEO dito sa itaas. Kaya. Mukhang lumundag itong lalaki papunta sa kabila. Itong lalaki ay pinagtatanggol ang kaibigan niya. Pero itong isa naman ang nagpasimula ng gulo, di ba? Ayon sa video, parang yung lalaki na nakaputing damit ay tumalon lang at sinimulang suntukin siya o kung ano man. Doon tumalon yung lalaking naka-Nike sweater para ipagtanggol yung isa laban sa kanya. Kaya kailangan din natin magsagawa ng masusing paghalugog sa buong lugar. Galing yan sa video. Gagawin ko ito ng 4 na ulit. Titingan ng bilog para sa tunog. At ilalagay lahat sa master bilang bahagi ng salaysay at ebidensya. Ayos. Sinabi sa akin ng tao ito. Kaya sumigaw ang taong ito at tumunggos sa taong ito. Ito na may isang at pwede na nating kunin ang Hindi isang karaniwang mukha. Pagkatapos kausapin ng mga saksi, umupo ang mga pulis. Pinanood ang footage at ang video ang nagpasya kung sino ang ikukulong at pauwiin. Hindi ko alam kung saan dinala ang lalaking nakaitim na unang sumugod at pagkatapos ay yung baril. Kaya si Pete ay... Ibig ko sabihin, si Pete ang siya nagpapaputok dun sa isa pa. Yung lalaking itim na nagpapaputok sa isa pa. Sinusubukan nilang kunin ang baril at tumalon siya tapos nagsimula ang gulo. Sige, parehong may mabigat na kaso, kaya pareho nating babantayan. May 2 babaeng pumasok, hindi ko kilala. Umalis din sila agad. Pero wala sila sa kustodya natin. Sige, tukuyin natin sila. Tututukan natin ang 2 may kasong felony. Kung may iba pa, pwede tayong maglabas ng Control 3. Doon sa iba pa, kung makikilala natin kung sino sila, pwede tayong maglabas ng warrant or pwede silang, kaya lumabas dito ang kapatid mo. Yun ang ibig ko sabihin. Sige, sa tingin ko, yun na yun. Control, ayos lang. Sige. Okay. Ganon din ako. Gagawin to na lang yung 4. Nasa ikalawang palapag ka pa ba? Kontrolin mo yung 5 sa 5, idadrive ko sila, gigipitin ko sila, at may... Kontrol nung 515. Kaya kong hilain sila papalampas. Kontrol. Para yung 2 ay aalis. Oo. Tapos isusulat din natin yung 2 pa. Sige, kailangan ko lang makuha. Gagawa tayo ng CC para sa 2 pamilya. At pagkatapos ay gagawa tayo ng full track para sa 2 babae, para sa mga samin. Para sa natitira, susubukan natin kunin yun. Yung iba sa atin, magtatrabaho ng mas mahirap kaysa edad ko, Buster. Pero ayusin natin yan. Alamin natin ang mga kaso nila mamaya kung may oras tayo. Kailangan niyo pa ba ng tao sa ospital? Magkakampi kasi sila para magkapatid. Siguro kaya namin dalhin sila. May unit ka ba or gagawa ka ng doble?
Sige, susubukan ko siya ng kalahating segundo, tapos panurin na lang sila. Sige, narinig mo na ang galit ng pamilya at nakita ang kaguluhan. Pero hindi mo pa alam kung bakit sila sobrang galit mula sa umpisa. Nabanggit na natin ito kanina, di ba? 2 pagpatay na 6 na araw ang agwat. Gusto ko pang palalimin. Gusto kong mas palalimin pa kung ano talagang sinasabi ng mga reklamo. Dahil ang pag-unawa sa kung ano ang ibinibintang kay Alexander Ortiz, yun lang ang paraan para maintindihan kung bakit sumabog ang emosyon sa loob ng korte. Batay sa reklamong kriminal sa Bernalillo County Metropolitan Court noong Enero 11, 2024 pinadala ang pulis sa isang apartment sa Montgomery Boulevard dahil sa ulat ng pagpatay. Ang tumawag sa 911 ay nagsabi ng pangalan Draco. Anya, pinatay niya ang pinsan ko. Draco tawag sa kanya. Pumasok lang siya at tumakbo. Kaya nang dumating ang mga pulis, nakita nila si Aliana na nakahiga sa kwarto. At ayon sa reklamo, inuulit ko, may nakita silang duguang bakas ng kamay at posibleng pinsala sa bahagi ng kanyang bunggo. Nabasag ang bintana ng kwarto mula sa loob. Ayon sa kapitbahay, nakita niya ang lalaki nakatira sa apartment na may posibleng Glock na baril sa bewang at may holster. Inilarawan niya ang lalaki bilang kayumanging Hispanic. Humigit kumulang na 5 talampakan at 11 pulgada ang taas na may tattoo sa braso, balikat at dibdib. Sabi pa ng isa pang saksi, nasa apartment siya nung gabi yon. Ayon sa reklamo, nagsimulang umugong ang kanyang mga tainga dahil sa putok ng baril. Siya at isa pang saksi ay sinipa ang pinto para mabuksan. Nang mabuksan ang pinto, nakita ng saksi na wala na si Alexander. Nakalabas na siya sa bintana. Nakita rin niyang dumudugo ang ilong at mga mata ni Aliana. Hindi siya nag-CPR dahil sa paniniwalang di ito makakatulong. Nabanggit din sa reklamo ng mga 2 hanggang 3 araw bago ang pagpatay. Sinabi ng ama ni Aliana sa pulisya na tinuwagan siya ni Aliana at sinabing tinutukan siya ni Alex ng baril. Pumunta ang ama ni Aliana sa apartment at pinapaalis siya. Umalis si Alex. Iyan ang paratang. Ayon sa ina ni Aliana, bisperas ng Pasko 2023 nang tumawag si Aliana para magpasundo matapos siyang saktan ni Alex. Ilang linggo bago siya mapatay. Pagdating ng ina sa apartment, nakita niyang lumabas si Alex sa bintana. Ayon sa kanya, binasag din ni Alex ang mga bintana ng sedan ni Aliana. Ayon sa reklamo, sinabi ng saksi sa pulis na nag-away sina Aliana at Alexander mas maaga dahil umani binigyan ni Aliana ng STD si Alexander. Maminiwala siyang dahil dito binaril ni Alexander si Aliana. Hindi lang yon. Habang hinahanap pa rin ng mga detective si Ortiz, makalipas ang 6 na araw, binaril at napatay si Nicole Maldonado sa tapat ng grocery sa Central Avenue. Sinaliksik ng pulisa ang surveillance footage. Ayon sa ulat ng KOB4, makikita umano sa video na nagpaputok si Ortiz sa sasakyang kinaroroonan ni Nicole. Nasa likurang upuan siya at hindi siya nakaligtas. Kahilan ito? Sa wakas, natuntun ng mga pulis si Ortiz sa isang bahay malapit sa grocery store na yon. At ayon sa mga dokumento ng pag-aresto, nagkulong siya sa loob ng bahay. Sa paghahalugog sa bahay, natagpuan nilang mga parte ng punto, 40 caliber barrel extended magazine, 50 round drum magazine at mga bala ng Glock. Ang ballistics ang nakugnay sa mga bahagi sa pamamaril sa grocery store. Kaya kinasuhan si Ortiz ng tigisang bilang ng pagpatay kina Aliana at Nicole. Iyan ang dala-dala ng pamilya nang pumasok sila sa korte. At sa huli, ayon sa mga dokumento ng korte na sinuri ng lokal na media, sina Carlos Lucero, Pete Sasi ay kumuha ng plea deals. Si Carlos ay nagsisilbi ng 18 buwan ng supervised probation. Si Pete ay humigit kumulang 12 buwan. Si Alexander Ortiz ay natulan ng first-degree murder sa pagpatay kay Aliana noong Setyembre 2025 at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang paglilitis para sa pagpatay o di umani pagpatay kay Nicole Maldonado ay nakabinbin pa. At iyan lang ang mga balita namin para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Pwede rin kaming mapanood sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram, at News Nation Show na Jesse Weber Live, Lunes-Biyernes alas 11 ng gabi, Eastern. Hanggang sa muli mga kaibigan.